Hello! Love reading po ulit tayo. Check lang natin kung kanino magre-resonate itong ating reading. Okay, just a reminder na collective reading lamang po ito. Hindi po lahat makaka-relate dito sa ating reading. Hindi po lahat tutugma sa inyo. Okay? At kung isa ka po sa mga nag-subscribe na, nag-like, follow na, yung mga laging nag-aabang ng readings ko, palaging nag-share, palaging hindi nag-i-skip ng ads. Kung isa ka rin sa mga nag-member, nag-avail ng monthly subscription, nagpapadala ng support like Star Super, thanks. Maraming salamat po sa inyo. Okay? Private readings naman, dumiretso po kayo sa nag-iisa at official Purple Teen Facebook page. Doon po kayo mag-message kung balak niyo pong mag-book, mag-inquire. Iisa lamang po yung legit na Purple Teen, may blue check po sa kanan. Verified po yan. Okay? Marami pa rin po akong nakikita na nagpapanggap na page ko na kunwari Purple Teen page. Kinukuha yung number of subscribers ko, isusulat lang, ay yung followers ko, kokopyahin lang nila yun eh. Kukunin yung picture ko, cover photo ko, tapos kokopyahin lang nila kung ilang followers meron ako ngayon. Palatandaan, i-add friend kayo, or sila yung mauunang mag-message sa inyo. Bakit ko po isinisingit ito? Baka sabihin nyo naman masyadong mahaba yung intro, kasi maraming reklamador eh, mahaba daw yung intro, ganyan-ganyan. Importante rin kasi dahil yung iba, nabibiktima po sila ng mga ganun. At hindi kita pinipilit kung sasabihin mo matagal akong magbalasa, dami kong daldal, eh hindi lang naman ikaw ang binabasahan ko. Okay? Manood yung gusto manood, yung ayaw, free po kayong hindi manood, mag-skip, ano na lang. Scroll nyo na lang. Check na natin. Love life. Nakuha tayo ng iba pang cards dito. Check natin. Ano yung mga energies dito sa connection ninyo? Wait lang. Chaser, soul contract, runner. May chaser, may runner dito sa connection ninyo. Oh. Ibig sabihin niya, yung isa, tumatakas, umiiwas. Pero yung isa habol ng habol. Or desperate energy. Dalawang eksakto. Dalawang energies yan eh. Oh. Pwedeng ayaw na nung isa. Pero yung isa, gusto pa, hahabol pa. Ano ba? Kasi yung isa ano eh, yung isa hoping pa rin. Ayan no, I haven't given up on us yet. Sa tingin ko yun yung chaser. Kasi hindi pa siya nag-give up. Gusto niya pa. Kaso isa ayaw na eh. Tumatakas na, umeeskapo na. Tumatakbo na, no? Oo nga. Nawawalan na ng feelings yung isa dito. Kumbaga, tumamlay na, lumamig na. Nangihinayang kasi, bakit naghahabol yung isa dito. Pwedeng hindi matanggap. Again, hindi ko rin kontrolado kung past, present, or future energies man yung nasasagap ng cards dito. Tagabasa lang po ako. Ginagamit ko lang yung meaning ng cards and then yung intuition ko. Yung isa dito, mas bata. Meron kasing king tsaka page. Pwedeng malayo agwat ng edad ninyo. Or pwedeng yung isa immature, tas yung isa matured na.
Okay? Whether by age or sa pag-iisip, sa emotions, meron ditong immature or mas bata. Oo nga. Ano na to eh. Tinalikuran na to. Iniwan na to. Nag-break na to. Kasi meron ditong hindi maka-move forward. Ayan, hindi matanggap yung breakup. Sobrang, sobrang devastated, sad, nangihinayang, or regret ang nararamdaman na itong isa. May chaser tsaka runner eh. Pwedeng may water sign, may Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Feelings, intention ng person mo is detachment. Ego, pride. Nai-stress na rin kasi kung sino man na, ito person mo. Nasasaktan ka niya, both of you, pwedeng hindi na kayo happy talaga eh. Damage has been done. Both of you are hurting from this. So siguro, yun yung feeling ng isa sa inyo, kung sino man yung narito, dumitouch, lumayo. Pero yung isa nagkaroon ng realization dito, ayan, reflection. Nung time na nag-cool off kayo, no connection, no communication, or nag-break kayo, pwedeng meron ditong isa na doon niya talaga na-realize. Yung isa dito, meron pa rin na-feel na connection kahit na naghiwalay na kayo. Kung sino man sa inyo yan. Pero yung energy ng person mo is detachment talaga eh. Siya yung tinanong ko dito. Totally nag-let go na yan. Kaya lang siguro, yung iba sa inyo, kung kayo man yung tinutukoy dyan, pwedeng may attachment pa rin kayo, pwedeng hindi nyo na pa rin matanggap yung breakup. No connection, no contact, Page of Swords reversed. Single. Energy ng single. Wala man ako nakitang I think wala akong nakitang third party. Lakas talaga ng energy ng bata. So, ayan nga. Sabi ko nga, pwedeng mas bata yung isa, malayo agwat ng edad base dito sa dalawang cards na to. Oo, single. Single ang energy dito. Walang kakonect, yun ang nakikita ko. Ending na talaga, oh. Death card. Someone here is still waiting. Yan. Seven of Pentacles. Yung isa sa inyo hanggang ngayon, naghihintay pa rin eh. Naghihintay pa rin na mag-communicate, mag-reach out. Kaya lang nakikita ko kasi energy dito sa person mo, parang wala siyang plano na mag-reconnect or mag-reach out sa ngayon, no? Sa ngayon na binabasa ko to, yun yung energy niya. But he or she is still single. Nakikita ko dito, ayan. Gusto niya muna mag-solo. Gusto niya muna mag-solo with the Queen of Pentacles. Ayaw niya muna siguro na ayaw niya muna siguro ng commitment. Wala rin naman ako nakikitang person na naka-attach sa kanya right now since nakikita ko dito is Queen of Pentacles. Ang gusto niya kasi is to
to separate, to detach, di ba? Yun naman yung lumilitaw doon, no? Non-committal kasi yung energy niya or avoidant eh. Yun yung nakikita ko eh. Oh. But dito sa side na to, you're still waiting, hoping na itong person na to is mag-reconnect, bumalik, magkaroon ng pagkakaayos. With the Four of Pentacles here, I can sense here na parang meron na talagang pagle-let go dito. Hindi ko lang alam kung si person mo yun o ikaw ba yun. Ayan no, kasi nakita ko dito ayaw na eh. Ayaw nang makipagtalo, ayaw nang makipag-agawan kung may kaagaw man dito. Okay? So, ile-let go na. Ile-let go na. O, sige ba, sa'yo na yan. Parang ganon. Ayoko na. Ayoko na makipagtalo. Ayoko na makipag-agawan. Bahala ka dyan, sa'yo na yan. Bibitiwan ko na yan. Parang ganong energy na sa sense ko rito sa dalawa. But with the Death card, this is an inevitable ending or breakup. Kasi ang Death card din naman natin mapipigilan. It's part of life, diba? Lahat may simula, lahat may katapusan. Yun yung intindi ko dito sa Death card. And this is also a card ng transformation eh. Parang totally new chapter. Nagsisimula na lang uli. Okay. So, pwede rin may Scorpio energy dito. Lots of earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. Majority earth signs, water. Scorpio kapag kay water. Ayan no, merong energy dito. Sa bottom ng deck mo you have the Ten of Swords. May energy dito ng gusto, para sa kanya it's not yet over. Ayun nga, yung isa dito na hoping, waiting. Kung sino man sa inyo dyan, bahala na kayong tumukoy kung energy nyo ba yan. Energy ni person mo. May gusto kasi ditong i-rebuild. Pero doon sa isa kasi is nagtapos na eh. No? So, hindi kayo tugma ng gustong mangyari or direction na gustong puntahan dito sa connection na to. A decision has been made kung tapos na to with the Ace of Swords. Kasi Ace of Swords is decision eh. Truth, clarity, or cutting off. No? Kung totally kinut off mo na siya or kung totally kinut off ka na niya. Ito na rin yung card na nagsasabi na ito na yung truth na hinihintay mo. Kung naghihintay ka man ng clarity or closure dito sa connection na to. Wait lang guys, may nahulog na baraha. Four of Swords, energy na napagod, exhausted na. Lakas na energy kasi dito ng pagod na, talagang gusto niya ng kumalas. Ayaw ng magtiis, matagal nang nasasaktan or matagal nang nagkakasakitan, pareho nang nag-cause ng damage sa isa't isa. Kumbaga parang kung sino man yung isa sa inyo dito, naisip niya eh, napagod na. O, kung may naging kakumpetensya man, di ba binanggit ko, merong naghahabol, may nangahabol, may naghahabol. Pero nakita ko nga dito, no, ito na yung future ng connection na to, ng reading na to eh. Na ile-let go na lang eh. Diba? O, sa'yo na yan. Ayoko na. Ayoko na ng toxicity, ayoko na ng gulo, away, ayoko na makipag-agawan, makipag-kompetensya. And by the way, bakit
kung talagang sa'yo yung person. Hindi mo kailangan makipag-agawan, makipagkumpetensya kung talagang mahal ka niya, kung talagang siya ay sa'yo lang. Okay? Bullshit yun na makikipaglaban ka, makikipag-agawan ka. Kasi yung sa'yo yun. Hindi mo kailangang idepensahan na akin to kasi may umaaswang, may umaagaw, may umaaligid. Pagka ganun yun, hindi talaga sa'yo yun. And I think this relationship is written na mag-e-end talaga with the death card eh. Di ba sinabi ko nga, the death card is unavoidable, di ba? Parang yung buhay natin, pinanganak tayo, and balang araw, babalik tayo sa lupa. Hindi natin mapipigilan yun kahit na anong gawin natin, hindi man tayo immortal, di ba? So, yun yung sinasabi ko, na parang this relationship is bound to end. Which means, pwedeng hindi talaga meant for you itong relationship na to, itong person na to. Kasi ang gusto niya is to detach. Okay? So, ano pa? Check pa natin yung ibang cards. So, nakita ko dito is an ending talaga. Uuwian nito is an ending pa rin. Hindi ko lang alam kung may darating na third party in the future. Since nakita ko may competition eh. Unappreciated. Oh. Feeling mo o feeling niya, wala namang pake. Hindi na-appreciate. Nagsasayang ka lang ng energies. One-sided eh. New chapter and the death card resonates sa isa't isa. Kasi new chapter din naman ng ending and beginning to. New chapter transformation. Ito rin, new chapter. I am trying to move on. It could be na both of you are trying to move on or yung isa sa inyo. Kasi parang may energy akong nakita dyan. Parang may umaasa pa rin. Hindi ko alam kung sino sa inyo yun. Forgiveness. Struggling to get over. Ito yun eh. Kung sino man yung pinapatungkulan ng baraha sa inyo, yung isa struggling na makapag-move on, ito rin lumitaw, ganun din. Either kasi, struggling, either naghihintay kasi ng sorry, ng closure. Minsan kasi hindi na darating yung closure na hinintay natin, di ba minsan? Di ba? Minsan, common sense na lang, dapat alam na lang natin yung truth. Minsan wala na. Kumbaga minsan, closure, non-closure is closure. Non-closure is the closure itself na hinihintay natin. Minsan, ganun, quote and quote. Okay? So, yan. Nakikita ko rin dito na parang may mahihirapan mag-move on. Struggling na makapagsimula ulit. Siguro sobrang minahal. Gano'n naman talaga, di ba? Hindi man natin mapipigilan ng puso natin kung minahal nating sobra. Pero there are times na kahit sobrang mahal natin, kahit nga kinasal pa tayo doon, minsan dumarating talaga yung inevitable na hindi na natin kontrolado eh. Minsan, yun na yung nakatakda sa inyo eh. Na mag-e-end. And minsan nahihirapan tayo mag-move forward kasi sobrang minahal natin yung tao na yun. Sobrang dami ng pinagsamahan, pinagdaanan. Hayaan lang natin ang puso natin na mag-heal. Hayaan lang natin na ma-feel yung dapat nating ma-feel. Kasi hindi rin healthy, pipigilan natin yun. Kumbaga, sundin natin yung natural course. Kung sad ka ngayon, hihirapan ka, so be it. Balang araw, mauubos din yung sadness na yan. Balang araw, mauubos din yung luha na yan. Balang araw, mawawala din yung sadness and eventually matatanggap mo na yung bagay na una, hindi matanggap with the 5 of Cups. Okay? It was never clear in the first place. Kasi ayan no, there's confusion, there's lacking clarity. No? So, hindi ganun ka-solid yung relationship as I
I could say, base dito sa sinasabi ng baraha mo. Kasi, a real relationship or a stable relationship, kung talagang kayo para sa isa't isa, mahal nyo talaga para sa isa't isa, does not leave you confused dapat. But, if a person gives you mixed signals, no? Confusion, therefore, hindi hindi totoo yun. Kasi ang true relationship, ang sincere, ang mahal ka talaga, ang solid, ang legit na nagmamahalan relationship, hindi ka dapat bibigyan ng mga, guessing game na parang, maghuhula ka pa, 'di ba? Or mako-confuse ka pa. Okay? So, clearly, if the cards na ito, kung ikaw yung tinatamaan dyan, ibig sabihin, hindi talaga para sa'yo tong person na to. Hindi siya tama sa'yo. Hindi siya yung right person para sa'yo. Okay? Minsan kasi pinipilit natin yung gusto natin, pero may ibang plano ang langit sa atin. Naranasan ko rin naman magmahal, syempre, di ba? Lahat naman tayo. So, minsan talaga akala na natin yun yung right person, pero magugulat tayo. One day, nag-break kayo, nag-iwalay kayo, nawala siya sa buhay mo. So, therefore, doon papasok yung katotohanan na meron talagang itinakda ang langit para sa atin. Which is, hindi naman natin alam yung plano yung mangyayari in the future. Si God lang ang nakakaalam yan. Kasi siya yung may plano niyan para sa atin. Okay? As long as hindi tayo magiging bitter, no? Sabi ko nga, it's case-to-case basis. Process yan na pinagdadaanan natin. Yung iba madali nilang natatanggap. Iba-iba ang timing ng mga tao. Okay? But clearly, nakikita ko this, itong talaga relationship na to will end. Kasi, dedetach sa'yo Kumbaga, hindi yan. Hihilingin niya yung freedom niya na kumawala dito sa relationship ninyo. One-sided, Six of Wands. Hindi mo, alam mo yon, hindi mo deserve tong person na to. Hindi mo siya deserve. Hindi mo nakukuha yung deserve mo dito sa relationship na to. One-sided, unappreciated. This is decision making, the Two of Pentacles, or choice to make. Mamimili lang Though hindi ko tuloy alam kung dalawa ba kayong pinagpilian dito or pinagpipilian. May unfinished business kayo na itong person na to. Tingin ko lang. Meron kasi ditong naniniwala or nakaka-feel na hindi pa tapos ang lahat sa inyo. Kaya nga nag-i-struggle yung isa na yun kung sino man to na makamove forward. Okay. But, yun na. Nakikita ko, pupuntahan pa rin is ending. And eventually, the clarity or closure, kung ikaw man to naghihintay yun, will be given to you in the future. But still, mag-i-end pa rin. Inevitable ending pa rin ang nakikita ko. Okay? So, yan yung love reading. Hindi ko alam kung nakarelate kayo. Pero kung nakarelate kayo, nag-resonate sa inyo, don't forget to leave a reaction, pa-comment, pa-share na rin. Thank you so much for watching. Bye-bye. Love you all.